Ano po yung nangyari kina Yancy nung araw na iyon? Doon sa paaralan po, hindi ko po talaga alam kung ano pong nangyari sa kanya. Kasi pumunta na lang ako doon, mga bandang 10:00 na po ng umaga. At hinahanap ko po ang anak ko, kung nasaan, kung nasaan siya, kung nakalabas ba sa paaralan o nakatakbo pa. May tinatanong pa nga akong mga estudyante doon na may na nakilala kay Joyansi, na nasaan na si Joyansi, kung nakita ba niyo siya. Yun lang po. Hindi ko po alam talaga kung ano talaga yung nangyayari. Pero Paano kahapon, niyo po nabalitaan na may nangyari ng masama? makaalas na po ng umaga, pumunta agad Sige ako sa po. hospital. At hindi ko po alam yung anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot na po, hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun, anak na pala, kaya yung dalawang bata yun. Anak ko pa pala yung isang bata na nandoon na patay na po. Hindi So na po ni na, hindi po umabot sa ospital. Opo, hindi na po nasubukang gamutin dahil sa eskwelahan pa lang nabawian na po siya ng buhay. opo, hindi na po dinala sa ospital kasi kung buhay, yung dinala nila yung pwede pang ma-survive daw. Ma'am Jeneline, inuulit ko lang po yung taus-pusong pakikiramay po naming lahat dito sa komite, sa inyo at sa buong pamilya ninyo. At yung commitment po namin magdala ng hustisya sa inyong anak at pamilya at proteksyonan yung iba pang mga bata sa mga susunod na panahon. Tanungin ko rin po ma'am si Sir Jamie kung online din po sila mula sa ibang lugar. Sir Jamie, online po ba kayo? Ang papa din po ni Yancy. Or baka nandyan din po malapit sa inyo, Miss Jeneline. Yan po, Sir Jamie. Upay nga aga po kahit napakalungkot na panahon. Kayo po sir, may dagdag po ba kayong nalaman tungkol sa mga pangyayari nung araw na iyon kina Yancy? Sir, hindi po namin kayo marinig. Pakilapit yung mic sa bibig nyo. Yung bata po, hindi po ako kapatid. Tapos, yung anak ko, yung panganay kong babae, nagano sa atin pa. Yung tang, yung tao sa paralan, pati may nagbabarilan doon. Yung pag-agad ako, pagdating ko doon, hindi ako pinapasok sa Panaygit. Doon lang ako sa labas, tanong sa mga kaklase niya kung nakita pa nila yung kaklase niya si Julian. Tapos, yung iba, sabi nila, hindi namin nakita. Yung isang classmate niya, sabi niya, nakita niya tingnan sa tagpo. Sabi ko, kakaroon din sa pagkakit niya. Hanggang alas 12 na, tumawag ko sa bahay, wala pa din sa bahay. Kaya kinatahan na ako. Nagpunta kami ng hospital ng asawa ko, naghiwalay kami. Hanggang alas 10 na kayo makapalig ng saralan. Pagpalig namin, may taga doon sa amin, hindi na sa loob ng jeep. Tinawag ako. Sabi niya, Sir, tingnan yung pakilapit yung mic sa bibig nyo. sa akin. Nagkita ko yung anak ko. Patay na yun. Sir, lubos po kaming nakikiramay sa inyo at sa buong pamilya ninyo. Medyo po mahina yung audio nyo, pero tama po ba yung narinig namin na si Yancy po ay panganay niyong anak, tapos nabalitaan nyo na may barilan sa eskwelahan, kaya pumunta kayo doon.
pero hindi niyo po siya kaagad nakita. Bandang 12 noon niyo na po siya nakita, tama po ba? Nasa ospital na? Hindi na po namin kayo marinig, sir. Baka pwedeng ayusin din yung audio dyan at ilapit talaga yung mic sa bibig nyo. Hindi na po ma'am nadala sa ospital, ma'am. So tulad nung sinabi ni Miss Janeline kanina, hindi na rin talaga siya nadala sa ospital. Nandun na lang talaga sa eskwelahan. Sige po, Sir Jamie. Sa pagpapatuloy po nitong hearing, tatanungin naman po namin yung ibang mga pamilya ng mga nasugatan. At sige po. Ma'am Jamie, Ma'am Jamie, sana manatili po kayo dito online sa ating hearing. Madam Gusto ko Chair, rin pwede ko po, magtanong? Senator, bago po si Senator Raffy, isang follow-up question sa ngayon, Ma'am Jamie. Kumusta po si Yancy bilang isang anak, bilang bata? Ang bata po, masayahin siya, mabait. Simple lang siya. Simple lang yung pangarap niya, hindi naman po siya, basta Ano po masaya yung, sa anak ko, tahimik lang siya, hindi naman siya pala away. Para kaibigan siya doon sa gusto rin niyang kakaibiganin, pero hindi naman siya sa mga hindi niya gustong kaibiganin. Hindi naman yun nang aaway ng mga kaklase niya. Tahimik lang yun. Tahimik lang yun yung anak ko. Hindi yun pala away. Yun lang po. po Miss Janeline, at ngayong nawalan pa kayo ng ganyang napakabait na anak, meron po ba kayong gustong ibigay na mensahe sa ating gobyerno? Yung gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan? Papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Yun. Yun lang yung sabihin ko. I agree with Tolfo. He said a while ago na dapat mayroong pasilidad na karapat dapat sa kanila. Hindi lang yung bahay pag-asa na yan. Yun lang.